Tayo po ay magsisimula na ng ating pagdiriwang ng banal na misa. At sa pagkakataong ito ay aalay natin ang ating pumang panalangin sa mga yumao. Isang magandang pagkakataon din na sa araw na ito ay dineklara yung Proclamation 728, National Mourning, ang ating pambansang pagdadalamahati para sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Ngayon din po ay kapistahan ni San Carlos Borromeo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Sama-sama nating isuko sa Diyos ang ating mga nagawang pagkukulang upang tayong lahat ay maging karapat-dapat na makiganap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumuspos sa obispong si San Carlos, upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo, para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo kay Espiritu Santo? Kayo ba ay minadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad niyong mantanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili, ang salita ng Diyos. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalagdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang dambing. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon
na 18 taon na may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae, noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit naganit ang tagapamahala ng sinagoga sapagat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga magpaimbabaw, di ba't kinakalagan ninyo sabsaban ang inyong baha at ano't dinadala at dinaladala sa painuman kahit araw ng pamahinga? Ang babaeng ito'y mula pa sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Di ba dapat na siya'y kalagan kahit sa araw ng pamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niya. At nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Kapag maghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat aanyayahan ka rin at sa gayon nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salusalo, ang mga pulubi, tingkaw, mga pilay at mga bulag, ang aanyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo. Sagay magiging mapanad ka, gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng naririto sa pangunguna ng ating Pangulo, ang Presidente ng Pilipinas, mga Cabinet Member, Ibo, Rimulya, ang Mayor ng Kanawan naririto, Sani, ang aming anak kalusugan, si Ray, ang aming Vice Governor, si Mark, at ang aming kongresista rin noon sa Lipa. Kasama kami sa Lipa ni Dong. Ang aking hipag, si Angelica, at ito yung mag-ibo, sino nga yan? Punoon. Sekretary Punoon. Lahat po kayo. Huwag na nating isipin ang mga binanggit ni Father na pangalan. Pagkat hindi panahon ngayon ang pagpaparangal. Narito rin pala ang ating board member, si Corona, si Fred. Malungkot ang mga pangyayari, lalo na kung makita natin ang ating kapaligiran na isang pamilya. Ama lamang nabubuhay sa pamilyang yon ang nabuhay. Narito sa ating likod, natabunan sila doon. 5 anak, samantalang ama at saka ang kanyang asawa, samantalang ang kanilang amay nagsasagip
ng kanilang fish cages diyan, ang ibig lang nila'y mabuhay. Subalit ang dinatnan ay kamatayan. Sino ba ang ating dapat sisihin? Tingnan natin ang mga pangyayari. Simula pa. Yan ang bulkang Taal ay pumutok din habang nagbabagyuhan noon. No? Bagamat hindi kasing lakas ng dating putok. No? Pero ang mga pangyayari sa masusunod pang pangyayari ay nakaugat sa ating nakalipas. Maganda ang Bulkan Taal, pinaganda ang Batangas, ang aming lalawigan. Hindi ko pala naman bati ang kapatid ko si Governor Toto. Napakaganda ng Bulkan Taal. Subanit, ang kagandahan iyan ay para sa lahat ng tao. Hindi para sa iilan. Hindi lang sa taga Batangas, para sa lahat yan. Bakit kaya nangyayari ang mga ganito? Aminin natin. Ang mga tao ay maraming nagawang pagkakamali sa magandang sanglikha ng Panginoong Diyos.